Mga kababayan, muli po natin babasagin ang mga tirada ng mga artista kay Pangulong Duterte sapagkat patuloy pa rin ito kumakalat sa social media at kung hindi natin ito babarahin, malamang ay malalason ng mga artistang ito ang pag-iisip ng kanilang mga fans at tuluyan ng magalit sa ating Pangulo. Halatang halata kasi mga kababayan na karamihan sa mga artistang ito ay hindi naman talaga concern sa nangyayaring enhanced community quarantine ngayon, kundi gusto lang talaga nilang birahin ang ating Pangulo. Desperado na kasi ang mga artistang ito mga kababayan na ang karamihan ay nagtatrabaho sa ABS-CBN. Palapit na kasi ang pagsasara ng kanilang istasyon dahil sa pagkapason ng kanilang prangkisa at tinitingnan na nilang option ngayon ay ang pagpapatalsik kay Duterte. Nang sa gayon ay mag-take over na si Leni. At kapag nangyari iyon, tuloy ang saya ng kanilang istasyon. Una po nating bibirahin mga kababayan ang pinagkakalat na isang laos na artista na si Ethel Buba. Nagreklamo kasi ang bubang ito mga kababayan dahil nagbabayad na daw sila ng tax, hinihingan pa sila ng ambag. Bugok! Ang sabihin mo, Buba, madamot ka talaga. Hindi ka naman pinipilit magbigay ng donasyon. Alam naman namin na laos ka na at malamang hikahos ka na rin sa pera. Kaya kung hindi ka mag-aambag, edi wag, pero wag mong pigilan, Buba, ang mga taong gustong tumulong. Hindi lahat ng tao ay madamot kagaya mo at wag sana nating iasa lahat sa gobyerno sapagkat alam naman natin ang estado ng ating bansa at alam rin nating hindi ito kaya ng gobyerno kung walang tulong ng mga mamamayan. Kaya yung argumento mo kesyo nagbabayad ka ng tax at hindi ka na tutulong ay isang kabobohan. Kung sa bagay, sa pangalan mo pa nga, alam na namin kung ano ka. Ang mga artistang ito kasi mga kababayan ay nagmamagaling, reklamo ng reklamo at ipinapalabas na bobo ang Pangulo at hindi siya marunong mag-handle ng ganitong mga klaseng sitwasyon. Nakakalimutan siguro ng mga artistang ito na piskal ang ating Pangulo at graduate siya ng law. Sila, saan sila nag-graduate? Sa bahay ni Kuya. Opo mga kababayan, ang mga artistang ito ay karamihan walang pinag-aralan. Hindi man lang nakapagtapos. Pero kung makaasta, ay tila ba'y mas magaling pa sa ating Pangulo. At ang masakla pa mga kababayan, dahil hinahangaan sila ng mga tao at maaari nila itong mauto at mahawa sa kanilang pagkabobo. At isa pang artista mga kababayan, ang may pahapyaw sa gobyerno ay itong si Lisa Soberano. Nakakalungkot pong isipin mga kababayan na ang artistang ito na sikat at hinahangaan ng milyones ay tila hindi rin nakakaintindi sa pahayag ng ating Pangulo. Sabi niya kasi, what our people need now is empathy, not threats. Tinutumbok niya mga kababayan ang speech ni Pangulong Duterte na binantaan ang mga rebeldeng grupo na makakaliwa na nanggugulo sa kalsada. Lisa Soberano, ba't hindi mo yan sabihin doon sa kadamay? Di ba sila ang nanggulo? O di ba kaya'y bakit hindi mo na lang sila tulungan? Kung sa bagay, iilan lang naman ang miyembro ng kadamay na yan. Kayang-kaya nyo na silang tulungan. At tingnan natin Lisa na pagkatapos mo silang tulungan kung ang mga kadamay na ito ay magpapakabait na at sinisiguro namin na wala pang isang linggo, babalik na naman sila sa kalsada sapagkat hindi naman talaga issue ang gutom dito. Mga kababayan, para sa kadamay, sa makatuwid, meron naman pala talaga silang supply at mga ayuda. Ang issue po kasi ng kadamay mga kababayan ay ibagsak si Pangulong Duterte dahil ang mga kadamay na ito ay miyembro ng mga rebelding NPA at ginagamit nila ang okasyon ngayon para sirain ang ating gobyerno. Kaya Lisa Soberano, eto ba ang sinasabing empathy mo? Hay nako. At isa pa itong si Nadine Lustre mga kababayan na sikat pa naman at iniidolo ng ating kabataan. Nakakalungkot pong sabihin mga kababayan pero kulang po ng komprehensyon ang batang ito. Sinabi niya kasi ang COVID daw ay nag-expose ng totoong mukha ng gobyerno natin ngayon. Kailangan kasi daw ng mga tao ngayon ang compassion, transparency at hindi ang mga kasinungalingan at paninindak. At sinabi pa niya, tapos na daw ang April Fool's Day. Pero bakit daw parang ilang weeks na tayong naglolokohan? Dagdag pa ni Nadine, nasaan ang 275 billion? Hanapin nyo daw, wag ako, kaloka. Yan ang sabi niya. Nako. Patawarin nyo po ako mga fans. Pero tila ba'y may sira na ang tuktok ng babaeng ito? Magaling po itong magdrama mga kababayan. Kaso sa totoong buhay, sablay
ang pag-iisip at komprehensyon ng Nadine Lustring ito. Sorry po Nadine Lustre, alam naming magaling ka, alam naming sikat ka, pero kung papipiliin kami, kung ikaw o ang presidente, ay por Diyos por Santo, wala ka sa kalingkingan ng ating Pangulo, Nadine Lustre. At anong gusto mo? Doon na kami sa artista maniniwala kaysa sa gobyerno. Ang katotohanan kasi mga kababayan na ang pinagdadaldal ng mga artistang ito ay puro naman kanilang espekulasyon at puro mga bias opinion. In short, puro reklamo mga kababayan. Samantalang ang gobyerno na mayroon namang ginagawa ay pinipilit nilang dungisan ang integridad. Hinahanapan ng Nadine Lustring ito ang 275 billion daw na inirelease na fund ng gobyerno. Talagang walang alam ang Lustring ito sapagkat na-i-release na po yan ng ating pamahalaan. At ngayon ay doon na sa ating kanya-kanyang LGU. At kung gusto mong magreklamo, huwag kay Duterte, doon sa inyong LGU. At kung atin namang iisipin talaga mabuti mga kababayan, ay hindi naman talaga agad-agad na re-release yan. Dapat may mga sinusunod na alituntunin dahil kung ipamibigay natin yan na parang candy, ay malamang magkakagulo at hindi mapagbibigyan kung sino talaga iyong mga taong higit na nangangailangan. At ang pagkaalam ko po mga kababayan, ay yung mga miyembro ng 4Ps ay siyang makakatanggap ng una sapagkat mayroon po silang bank account mga kababayan at idediretso na ng gobyerno ang pera nito sa kanilang bangko at depende na sa inyong LGU kung gaano kabilis o kabagal ang distribusyon ng pera. Kaya sisihin nyo ang mayor nyo o ang mga tauhan ng DSWD sa inyong mga lugar kung tatamad-tamad at huwag si Duterte. Alangan naman isa-isahin pa ni Digong nabigyan ang lahat ng mga mamamayan ng pera. Kaya mag-isip ka nga, huwag puro reklamo at yung sinasabi mong ang kailangan ng mga tao ngayon ay compassion. Anong ginagawa mo? Di ba nag-uudyok ka sa mga tao na magalit sa gobyerno? Nasaan ang compassion yan? Di ba sa halip na magbigay ka ng inspirasyon sa sangkatauhan, ay lalo mo pa silang ginalit? Pareho lang kayo nitong isa pang sikat ring artista na si Maha na ginamit pa ang kanyang litrato sa isa sa kanyang mga pelikula na nagsasabing nasaan ang 275 billion? Asan? Sabi ng litrato. Bugok! Sing laki ng bunganga mo Maha, ang iyong katangahan. At hindi ko na po uulitin mga kababayan kung nasaan ang 275 billion sapagkat na-explain ko na kanina. Artista pa itong bagitong artista mga kababayan na si Ramon Kino Bagatsing, yung gumanap na isang callboy sa isang pelikula. Sinabi kasi ng Bagatsing na ito na sa lahat daw ng panloloko at pagkukulang ngayon, sigurado daw siya na hindi na sila makakaulit sa susunod na eleksyon. Sana raw hindi maging retirement fund ng gobyerno ang 275 billion emergency fund para sa bayan. Kita niyo kababayan kung ano ang isinasaksak nila sa utak nating mga fans. Ini-imply nila mga kababayan na magkakaroon ng kurakutan at ibubulsa lang ng administrasyong ito ang emergency fund na 275 billion. At sabi pa ng Bagatsing na ito mga kababayan na sigurado na daw siya na hindi na makakaulit sa susunod na eleksyon ang mga pambato ni Digong. Hala, kabahan na tayo mga kababayan. Baka sa susunod na eleksyon ay magwawagi na ang 8 diretsyo. Sige Bagatsing, ipagpatuloy mo lang ang iyong guni-guni. Alam mo mga kababayan, ang tukmol na ito ay siyang nakakadagdag ng gulo sa ating bansa. Ginagatungan niya at pilit niyang sinasaksak sa ating mga pag-iisip mga kababayan na may gagawing masama ang gobyerno na kahit pa'y wala pa namang ginagawa ang gobyerno na kung ano. At kahit pa'y ang emergency fund na ito ay on process pa, ay pinag-iisipan na nila ito ng masama. At worst, nanindak pa sila na sa susunod na eleksyon ay hindi na daw mananalo ang partido ng administrasyong ito. At bakit mo naman nasabi yan Bagatsing? Bakit tutulong ka sa kampanya ng 8 diretsyo? Pagkaalam namin hindi ka naman rin kasikatan. Sa makatuwid, hindi ka nga kilala ng karamihan. Kayong mga kababayan, kilala nyo ba ang tukmol na ito? Kung makapagbanta sa susunod na eleksyon, ay tila ba sikat na susunod na lang ang kanyang mga fans sa kanyang mga sasabihin na keso iboto ang 8 diretsyo. Gunggong! At kahit pa ipagpalagay natin mga kababayan na sikat ang tukmol na ito, ay papayag ba tayo sa kanilang mga gusto na iboto ang 8 diretsyo? Mulat na po ang taong bayan Bagatsing ka. At kung sa tingin mo ay bobo at hindi nag-iisip ang mga botante ngayon, ay nagkakamali ka dahil ang tanging natitirang bobo ngayon ay ikaw at ang mga kagaya mong bugok na artista.